Glory to you, O Christ, triumphant over death, and injustice victorious over fear and shame. Glory to you, O Christ, new life overflows, salvation reigns. Glory to you, O Christ, we proclaim that you have been risen. Magandang umaga po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian natin yung ating mga katabi? Amen. Malamig po, no? Sobrang ginaw. Alam niyo po yung sabi ni Teacher Ryan nung mga past days daw po, hindi ganito kalamig. Pero ngayon sobrang ginaw. Ano pong minsan na struggle pag maginaw? Ang hirap kumilos, masarap matulog. Pero praise God, kasi narito tayong lahat. Amen? Amen. Amen. Alam niyo po, ilang days na nararanasan ko yung masakit yung ulo ko. Pero kiniklaim ko that today I am healed. Amen. Pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Sabi ng awit, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, and I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Amen. And anything you trade for God, it is always worth it. He replaces it with something new. He replaces it with something greater. Amen? Amen. Thank you, Lord. Awitin natin yung trading my sorrow. La, 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 la. I'm
sing the verse. Sabi ko, Lord, ano po yung message niyo today? Sabi niya, sabi kasi si Matthew po, pag nagsulat siya, doon sa story, very detailed po eh. Sabi niya, the stone was sealed, guard was there, may lindol. Tapos merong isang angel na bumaba mula sa langit na parang kasing dingas ng kidlat. The stone was rolled, Jesus was there. Jesus was not there, He was alive. Sabi ko, Lord, anong gusto mong sabihin sa amin ngayong umaga? Sabi ni Jesus, walang sealed situation sa buhay mo na hindi kayang i-roll ng Diyos. Amen? Walang sealed. Anong part ng buhay mo ngayon yung sarado? Hindi pwedeng hindi i-roll ni Lord yung stone for you to have that life and live that life to the fullest. Amen? Ano ba yung sealed na situation mo? Ano ba yan? May financial struggle ba yan? May mental struggle ba yan? Or yung mga prayers mo na long overdue na bumababa na yung hope mo? O meron ka bang relationship na nasira ngayon? Anything that hinders the flow of the joy, anything that hinders the flow of peace, anything that hinders hope in your life, it is a sealed situation. Alam mo, sabi pa ni Lord, kung bakit nag-roll yung stone, because Jesus was there inside that tomb. And when you accept Jesus as your Lord and Savior, walang sealed situation sa buhay mo. He will roll the stone away. Amen? Walang situation na sobrang bigat na hindi kayang tugunan ng Panginoon. Amen? And as we sing this song, sabi niya, offer yourselves as living sacrifices, holy and acceptable. Sabi sa John 3:16, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ano yung sabi? Whoever. Hindi sinabing specific if the Jews. Hindi sinabing specific if the Gentiles. It says whoever. Walang label. Kahit sino. Whosoever believe in Him will not die but have that everlasting life. Walang label na binigay si Lord kung sino lang yung tatanggap. Hindi sinabing, yung mga nagsimba lang nung Easter, yung mga nandito lang. He said, whosoever believed in Him. Yung kapatid mo na naiwan sa bahay, yung kaibigan mo, yung katrabaho mo, whosoever believed in Him. Those difficult people na sa tingin natin wala ng pag-asa, whosoever believed in Him shall not die but have everlasting life. Sabi ng song, here I am to worship, here I am to bow down. Church, minsan sobrang prideful natin to accept that we needed the Lord. And though we say it with our lips, our life says otherwise. And the Lord is asking us today to lay down our pride, to lay down everything that hinders us to accept and walk in the life with Jesus. And as we sing this song, I pray that the Holy Spirit will minister. Na maranasan natin yung total surrender. Walang reservation. Subukan po natin. Subukin niyo po. The Lord has many plans for you. And though the enemy will always try to kill, to steal, and destroy, Jesus sealed everything with His blood. Amen? Amen. Thank you, Lord. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to
Panginoon, ngayon yung nag-struggle, Lord, sa long overdue na kasalanan na sin, Lord, that we cannot break. Lord, we offer it to you, Lord God. Nail it to the cross, Lord God. Lord, kung meron man sa amin, Panginoon, ngayon nararanasan yung kapaguran, yung burnout, Lord God. Lord, we offer it to you right now. In Jesus' name, have your way, Lord. Kung meron man sa amin, Panginoon, nakakaranas, Lord God, yung mga broken relationship, nag-struggle, Lord, sa family, Lord God. We give it to you, Lord Jesus. Have your way, Lord. Meron man sa amin, Lord, na turn down sa trabaho, Panginoon. Meron man sa amin nag-struggle, Lord, sa career right now, Lord God. We give it to you, Lord God. Have your way, Lord. Meron sa amin, Lord, nag-struggle financially, Lord God. That long overdue, Lord God. We declare it, Lord, fully paid, deathless time, in Jesus' name. Kung meron man, Panginoon, sa amin ngayon, Lord, nag-struggle sa kanyang ministry, Lord God. Yung burden, Lord God. Nawala yung heart, nawala yung joy, Lord God. Lord, we offer it to you. Lord God, just create in us a clean heart, Lord God. Renew a right spirit within us, Lord. Restore unto us the joy of our salvation, Lord God. Lord, kung meron man sa amin ngayon, Lord, may nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, Lord God. Sickness long overdue, Lord God. We offer it to you, Lord Jesus. Have your way with us, Lord. Healing flow, Lord God. In Jesus' name. Lord, kung meron man sa amin nag-struggle with anxiety, mental issues, Lord God, Lord, we just declare peace, Lord. In Jesus' name. We give it to you, Lord. In Jesus' name. Lord, sabi niyo po, for anyone who calls on the name of the Lord will be saved. And Lord, right now, sa aming mga kinauupuan, sa aming mga natatayuan, Panginoon, have your way, Lord. Let the Holy Spirit minister, Father God, sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, kung meron mang sitwasyon sa buhay namin ngayon na patay, na sealed, Lord God, na hindi makadalo yung biyaya mo, Panginoon, na hindi makadalo yung blessing mo, Lord. We speak life in Jesus' name. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Lord, salamat po sa malayang pagsamba. Salamat po sa kagandahan ng umaga, Panginoon. Salamat kasi masisilayan namin yung bukang liwayway. Ang simbolo, Panginoon, ng pag-asa, ng bagong simula, Panginoon. Lord, kiniklaim namin ito. From this moment on, Lord, we will not be the same again in Jesus' name. In Jesus' name. At binabalik namin sa iyo ngayon lahat ng kapurihan, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Morning po sa ating lahat. Praise. Iniimbitahan ko po muling lahat ay tumayo sa pagbasa ng ating pong banal na kasulatan mula sa Mateo
28, 1 hanggang 10. Matthew chapter 28 verses 1 to 10. Muling nabuhay si Jesus. Makaraan ng araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng sanglinggo, pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas, bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na parang kidlat at kasing puti ng busilak ang kanyang damit. Nanginig sa takot ang mga bantay at nabulagtang animoy patay nang makita ang anghel. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at mauuna sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Tandaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo." At dali-dali silang umalis ng libingan, pinagharian sila ng maghahalong takot at galak, at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pinagpala tayong lubos sa pagkarinig ng kanyang salita. Diyos Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa lagi-laging biyaya na lagi naming nararanasan, pinagkakaloob mo. Lagi niyo po kaming tinitignan kung ano ang wala, ano ang kulang, at higit pa doon ang iyo pong pinagkaloob.
Ang mga kaloob na ito, mga paghahandog na ito, ay aming pasasalamat at pagkilala sa iyo. Pagpalain niyo po mga handog na ito, magbalik ng makasandang ibayo at higit pa, masagana, siksik, liglig at umaapaw na biyaya, laging mula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Could imagine so great a mercy, what heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. Came the morning, the
Praise God. Palakpakan natin si Lord ng malakas. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti po ng Panginoon dahil malamig ang panahon, dinala niya tayo sa rooftop cafe. Nakuha ba ninyo yung joke doon? Kasi magkakape po tayo mamaya. Papasalamat po ako sa Panginoon kasi itong suot ko ngayon, susot ko sana to nung graduation ng CLC. Dalawa lagi kasi ang damit namin ni si Ryan. Saan ba yung principal? Masyadong mayaman yung principal eh. Ito sana yung suot ko ng pang pre-LM. Tapos magbibis din ako ng yung long para sa elementary. Pero nung makita ko to, mas bagay ito sa Esther kaya hindi na ako nagbihis. Kaya, glory to God. Lagay ko po, marami po akong slides, tutulungan po ng ano. Okay na ba, Dave? Tulungan tayo ng ano, maraming slide pero palagay ko po mabilis. Although, ngayong oras na ito, parang kung masikatan ka ng araw, mas matutuwa ka pa eh. dahil nilalamig ka pa. Dati-dati kasi, mayroon tayong Easter sunrise na sakit na sikat ng araw tayo tapos. Pero palagay ko ngayon ay madali po tayong ano. Easter Sunday po. I just want to remind you po na on the first Easter Sunday, yun po yung simula na ang Christianity ay mag-celebrate ng worship ng Sunday. Bago yung Easter Sunday, yung first Easter Sunday, ang worship ay Saturday. At yung Sunday, yan po yung first day. Kaya maliwanag naman doon sa sinulat ni Matthew na ang sinasabi niya na nung first day of the week, doon nabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo. At lagi nating nakikita yung praise na the empty cross. Kasi hindi na natili si Jesus doon sa cross. Iniligtas niya tayo, inilibing siya. Pero nabuhay siya na maguli. The empty cross, the empty tomb, yan po yung simbolo ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Dagdagan natin, the empty linen, yung linen cloth na pinangbalot sa kanya, wala na po siyang laman. So, there are few words of resurrection na kinakailangan na maisabuhay talaga natin at makita natin. Sayang lang yung ano doon, gamitin natin yung 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. Christ died for our sins according to the scriptures. He was buried. He rose again the third day according to the scripture. Doon sa text natin, ayaw gumalaw. Ito po yung nakita kong isang gusto kong diyan tayo mag-focus. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay." Basahin ko po yung Tagalog bago tayo mananalangin. Ngunit sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Halikayo, tignan ninyo ang pinaglagyan sa kanya." Tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat po sapagkat sa sobrang pag-ibig mo sa amin, hindi nyo po hinayaan na manatili lang sa libingan ng aming Panginoong Hesus. Iniisip mo kami, kaya po sa ikatlong araw, nabuhay siya na maguli upang maging biyaya para sa aming lahat. Pagpalain niyo po kami at sa aming pong pagbulay-bulay, tunay nga po na mag-alab
ang aming pananampalataya at paglingkuran ka namin ng higit sa dati po naming nakasanayan at ginagawa. Pagpalain niyo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Po. Mayroon pa akong nabasang isang maliit na article. Sabi niya, "The Resurrection Day is worth celebrating." Kung mayroong isang okasyon, siyempre po, mayroon tayong Pasko, mayroon tayong Pentecost. Pero po, ang isa sa sabi nitong Christian author na ito, ang pagkabuhay na maguli is worth celebrating. Mahirap maghanda ng Easter sunrise celebration and worship kasi hindi lang kailangan magbaklas ng gamit si Dave. Marami siyang ginawang paghahanda at salamat sa lugar na ito, sa Gallardo family na pinagamit sa atin yung lugar. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo ay isang okasyon, ay isang gawain, ay isang pagsamba na karapat-dapat na ipagdiwang. Amin po ba yan? Palakpakan ulit natin si Lord. Kasi po, sabi po, resurrection is the core of Christian faith. Yan yung sentro. Nakakabit diyan, nakaangkla diyan yung ilan pang mga sinasampalatayanan natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 17. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Yung pag titingnan po ninyo sa Google o sa dictionary yung salitang futile, ang ibig sabihin niya po ay useless. Pag wala yung resurrection, baseless, pointless, useless. Yun po yung niya. Kaya po yung resurrection, yan yung nagkakabit. Sabi niya, the core of Christian faith. At mayroon pa ako nakita na sabi niya, there are about 4,000. Actually, kinuha ko lang yung pinakamaliit. Alam niyo po ba na there are approximately 4,000 to 10,000 different religions in the world. Pero sabi niya, there are about 4,000. Idugtong natin yung kasi yun yung sinasabi ng Google. Pag i-Google mo kung ilan yung religion sa buong mundo, ang sinasabi ng Google, 4,000 to 10,000. So idugtong ko lang yun. There are about 4,000 to 10,000 religions in the world, but only one empty tomb. Anong ibig sabihin po? Ang ibig sabihin, only Christian faith claims that its leader, who is Jesus, died and rose again and is alive at this moment. Yung pananampalatayang Kristiyano lang ang namatay yung ating pinanggalingan ng pananampalataya natin si Jesus. Namatay, nabuhay siya na maguli at buhay siya ngayon magpakailanman. Sige po, balakbakan natin si Lord. Wala pong ibang religion, wala pong ibang pananampalataya maliban sa Kristyanismo na ang ating sinasampalatayanan ay buhay at buhay magpakailanman. Kasi po, nabuhay siya na maguli, ang libingan, hindi po siya kayang i-contain nung nandoon si Jesus at namatay siya para sa ating lahat. Yung libingan, pilit siyang iniluluwa sapagkat hindi siya para doon. Tayo dapat yung nandoon. Kasi tayo po ay nagkasala. Tayo ang nagkasala at ang kasalanan ay ang kabayaran niya ay kamatayan. Tayo dapat. Death could not hold him. So let us rejoice in the resurrection of Jesus. Jesus is alive. Jesus is alive and He is alive forevermore. Mayroong ilang mga bagay na mayroon akong gustong sabihin ngayon na particular topic pero ayaw ko namang iwanan itong mahalagang context ng
ng resurrection. Number one, life won over death. Kasi ang sinasabi ng Bible po, the resurrection of Jesus is the guarantee na yung kamatayan ay natalo na ng buhay. At ang buhay na yon ay higit pa yung buhay ka, kundi mayroon kang buhay na nakakabit sa Panginoon at mayroon ka pang regalo na buhay na walang hanggan. Number two, na mahalagang sangkap ng resurrection, they found the stone rolled away. Mayroong ginamit si Maya kanina na minsan mayroon tayong mga buhay sa buhay natin na sad situation na para bang walang pag-asa, ganito na lang ng ganito, parang hopeless ka na. Pero po, they found the stone rolled away. God will do what we can. Lagi po. 'Di ba? Mayroon tayong kasabihan na gawin natin kung ano yung kaya nating gawin, yung hindi na natin kayang gawin, si Lord na yung gagawa nun. Nasa Diyos ang awa, mayroon tayong magagawa, yun yung pangalawang. Pero yung hindi na natin kayang gawin, yun ang ipagkakalob sa atin ng Panginoon. At yung ginamit kong teksto po, why do you seek the living among the dead? He is not here but has risen. Iniisip ko na yung mga alagad na nakasama ni Jesus for more than 3 years ay kahit naman namatay na siya, nandun pa rin naman talaga yung pag-asa. Nakita nila kung paano siya gumawa, nagpakain ng marami sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay at isda, nagpagaling ng may sakit, lumakad siya sa tubig. So, nandoon sa yung pag-asa nila sa ating Panginoong Kristo. Pero, ang gusto kong makita natin dito ay yung pag-asa na yon ay naging buhay na pag-asa. Nung mabuhay na maguli ang ating Panginoong Kristo, ang kanilang pag-asa ay naging isang buhay na pag-asa. Na ang ating Panginoong Kristo, nung makita nila, kaya nga doon sa teksto natin, nung makita nila si Jesus, hinalik-halikan nila yung paa niya. Yung paa niya na napako sa krus. Sapagkat yun ang nagbigay ng pag-asa sa kanila. At ito yung paborito kong context ng Resurrection Day. On the third day. And always, yung ibinibigay sa aking mensahe kapag mabasa ko lagi yung on the third day, pagkalipas ng 3 araw, ang mensahe sa akin, trials are just for a while. Mayroong pagsubok, may problema, may kahirapan, may kaguluhan, lahat po ng negatibong nangyayari sa paligid. Kahit Kristiyano ka, maapektuhan ka. Pero lagi po nating tatandaan, walang pagsubok na habang buhay mo nang magiging problema. Lagi po nating tatandaan, trials are just for a while. Pansamantala lang. Ibig sabihin, may problema ka ngayon, bukas, pwedeng wala na. Wala kang pera ngayon, mamaya, pwedeng mayroon na. Ano pang kalagayan natin? Na hindi siya panghabang panahon. Pansamantala lang siya. Kaya po, kinuha ko po ito, Earth's saddest day and gladdest day were just 3 days apart. Yung pinakamalungkot na kasaysayan ng mundo at saka yung pinakamasaya ay 3 araw lang ang pagitan. Kaya ngayong araw na ito, ang binigay sa akin ng mensahe ng Panginoon nung pinagbubulay-bulayan ko, Lord, anong gusto mong i-share? I-share ko sa church. Ang ibinigay sa akin ng Panginoon, Yes Day. Resurrection Day is our
yes day. Yung apo namin, si Say, nung maliit pa siya, pero naglalakad na siya eh. Mayroon pang 7-Eleven doon sa may plaza. Di doon sila nakatira sa Olongapo, diyan na kami nakadestino. Dumating siya sa amin, sabi niya, today is yes day. Hindi namin alam yun kung ano yun. Pero mayroon yata siyang pinapanood. Hindi ko alam kung may series yan o may film, may pelikula na today is yes day, sabi niya. Tapos in-explain niya sa amin kung ano yung yes day. Mayroon daw siyang sasabihin, hindi kami pwedeng mag-no. Hindi kami pwedeng mag-no. Yes lang yung ano namin. Tapos, pupunta sa ano daw, sa anywhere in the market or dinala namin siya sa 7-Eleven. Ang karugtong pala ng yes day na hindi kami pwedeng mag-no, magtuturo siya, hindi namin pwedeng hindi bilhin. Yun ang yes day. So, ina-apply ko yun sa atin mga kapatid. Na sa buhay natin, mayroong ang pakiramdam natin ay no. Kahit yung mga prayer natin, pakiramdam natin, ang sagot ni Lord no. Yung sabi ko kanina, hindi naman tayo talaga exempted sa mga pagsubok at problema. Pero, lagi nating balikan yung Sunday. Lagi nating balikan yung Resurrection Sunday. Because it is our yes day from the Lord. Nung nabuhay siya na mag-uli, yung lahat ng no sa buhay natin ay naging yes. At laging mayroong ano yan. Yung para bang kahit na hopeless ka na, yung ginamit ni Maya, ang ganda yun. Sabi niya, mayroong pagkakataon sa buhay natin parang there are sad situations in our lives. Pero binubuksan yun ng Panginoon. Mayroong yes day. Nung itong nakaraang buwan lang, sabi ni Say, it's my yes day. Bago ito, nung isang ano lang. So, pumunta po kami sa Olongapo. 3 po kami. Yes day ni Say. Pumunta po kami sa Olongapo. At kung ano yung sasabihin niya, kinakailangan na mag-yes kami. Hindi kami pwedeng mag-no. Tinanong namin siya kung saan niya gustong kakain. Buti na lang, sabi niya, Jollibee. Yung pala, mayroon pala sa Jollibee na gusto niyang laruan yung anong tawag doon sa in-order na may kasamang laruan? Happy Meal, Kiddie Meal. So, doon sa pinagkainan namin, malapit sa Royal na Jollibee, wala. Pero okay na, kumain kami. Kaya, may karugtong pa yung yes din niya, hindi lang kumain sa Jollibee, nag-Royal kami, lahat ng gusto niya. Kasama na yung ito, gusto ko to. Sabi niya, di, kailangan ilagay niya sa cart. Hindi lang naman yung gusto niya. Sabi niya, mayroon siyang pinulot, it's my daddy's favorite. So wala, lahat ng ikarga niya sa cart. Hindi pwedeng tapos na po yung galing na kaming kumain, nag-royal duty free na po kami. Tapos, dahil wala yung laruan doon sa kiddie meal, mayroon siyang sinabi na puntahan namin. Punta kaming Ayala. Sa yun? Yung maraming mga laruan. Anong pangalan? Toys R Us. So doon po, pumunta na siya, mikot-ikot siya, naghahanap siya. Nakakita siya ng laruan. At hindi kami pwedeng mag-no. Ang halaga po, 646. Yes. Yes po ang kailangan. At yung yung last, kailangan pa niyang magkidsuna ng 1 hour. Yes day. Pero, tamang-tama naman po yon. Nung hapon na yon, pagkagaling namin na Olongapo, pumunta kami sa birthday ni Rona. At yung na-hospital si Mrs. ko. Nagbalik kami ng Olongapo kasi ma-hospital si Banji kasi yung sinisikmura siya.
mayroong ano sa amin si Say. Di namin alam, nung nagbaon sila ng damit, mayroon pala siyang sulat kay mami niya, ay kay mama at saka sa akin. Ang sinasabi niya doon, Mama, Migo, Sayon, and Tita Maya prayed for you. Tapos, doon sa mayroong malalaking litra, sabi niya, thank you for the best day ever. Kasi doon pa sa lahat ng gawin namin sa kanya, lahat ng sinabi niya at mag-yes kami at at gagawin namin, ang lagi niyang sinasabi, thank you Mama, thank you Papa. This is the best day ever. Kaya hanggang doon sa sulat, doon kami sa emergency room ni Banji. Binabasa namin yung sulat, iyak na kaming iyak. Iyak na kami ng iyak sapagkat sobrang na-appreciate nung apo namin yung ginawa namin sa kanya. Ngayon, nire-relate ko lang yung tayo sa Diyos, yung tayo sa harapan ng Panginoon. Kung paano natin ina-appreciate itong pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon Kristo sa buhay natin. Because on the first resurrection day, this is the best day ever. Na dapat nating ipagpasalamat at yan ang naging isang matagumpay na bahagi ng ating buhay natin. Kaya po sabi niya dyan, God heard your prayer, help is coming, because nothing is impossible with God. Kasama yan sa best day ever, sa yes day ng buhay natin, ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Kristo. Kaya yung yes day, it means that from sorrow, there's joy. Mayroong kalungkutan, pagdadaanan natin, pero mayroong naghihintay na kagalakan. Sabi nga ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, 3 days apart lang. Yung pinakamalungkot na bahagi ng kasaysayan ng mundo at ang pinakamasayang bahagi ng kasaysayan ng mundo, 3 araw lang. Kaya maaaring ganun din yung buhay natin. Mayroong kalungkutan, pero yung yes day natin sa Panginoon ay laging magdadala ng kagalakan. From chaos to peace. Siyempre, nung ginagawa ko yan, nagpe-pray po ako sana matapos na yung kaguluhan sa Middle East, magbalik yung peace. Pero ipinagpe-pray ko din yung sa atin mismo, sa sarili natin, sa pamilya natin, sa church natin, na magkaroon tayo ng kapayapaan, ng kaayusan. Dahil yun naman talaga yung gustong mangyari ng ating Panginoon. From sickness to healing. Diba? Walang klase ng karamdaman na hindi pwedeng pagalingin ng Panginoon. At ito po yung isang yes day. Today, we declare healing in the name of Jesus. Walang imposible. Minsan yung katulad ng karanasan ng mga kababaihan na pumunta sa libingan ni Jesus. Pinag-uusapan nila sa daan kung paano sila makapasok. May dala-dala silang mga pabango na ilalagay nila sa katawan ng ating Panginoon Kristo. Iniisip nila yung bato. Pero pagdating nila doon, tuwang-tuwa sila kasi nakagulong na yung bato. Yung tayo po, sa sickness natin, sa problema natin, hindi natin alam kung paano gagaling, kung paano maayos ang lahat. Pero po, there is yes day from sickness to healing. O kaya yung pinagdadaanan nating kahirapan. Diba, mayroon pong mga stages ng buhay natin, dumadaan tayo sa mga pagsubok ng kulang sa financial. Pero ganun din po, sagot ng Panginoon, yung yes day ng pagpapala ng mga biyaya ng ating Panginoon. At yung panghuli po, from prayers to answered prayers. Mayroon kang ipinapanalangin, mayroon kang pinalangin na matagal na,
binitawan mo na, binalikan mo uli, pero ibabalik ka ng Panginoon na yung mga panalangin mo magiging yes day. Sapagkat tutugunin ng Panginoon ang iyo pong panalangin. Ay, mayroon pa parang isa, from test to testimony. Mayroon kang pagsubok kasi gusto kang bigyan ng Panginoon ng testimony sa buhay mo na ikikwento mo sa lahat ng mga makasalamuha mong tao para makilala nila si Jesus. So, yung unang kanta na gustong-gusto natin na buo sa sa Easter Sunday, because He lives, I can face tomorrow. Ano ba? Na nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi nabuhay siya na maguli. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. So, lahat ng iniisip natin na paano na, lahat po ng mga yan sa Proverbs chapter 13 verse 24, the righteous desire will be granted. Lahat ng dinidesire ng puso natin, iniisip natin sana mangyari. Lahat ng ipinagpe-pray natin, i-grant po yan ng Panginoon. Sapagkat more than we deserve, noong tayo'y makasalanan, namatay siya sa atin. At nabuhay siya na maguli para sa ating lahat. The risen Christ is our victory. Halina po kayo, yung kakanta po, matatapos na po ako. Na napakabuti po ng Panginoon. Ang kailangan natin lang ay, ang tanong sa atin ng Panginoon, ano ang response natin dito sa Yes Day, yung Resurrection Sunday? Ang response natin dapat po ay yes and amen. Anong response natin sa yes din ng Panginoon? Yes and amen. Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 20, ang title po ng closing song natin, Yes and Amen. Ito po yung verse na reference nila. For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Si Jesus daw ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos sa atin. At ang biyaya ng Panginoon ay laging masagana. Kaya laging po natin tatandaan ang ating Panginoon at tagapagligtas, nung tinanggap natin siya, nagsimula nang mangyari yung magagandang bagay sa buhay natin. Because Jesus Christ is our Lord and Savior. The reality is, we are nothing without Jesus, but we are everything in Him. Ito yung isang pinakamagandang isip-isipin mo lagi. Sobrang mahal ka ng Diyos. Sobrang iniisip niya yung kalagayan mo. Concerned siya sa yung kinabukasan. Concerned siya sa buhay mo. Concerned siya sa lahat ng mga taong nakapaligid sa iyo. Na para bang hindi mo sukat akalain na mayroong isang malaking Diyos na sobrang nagmamahal sa maliit na tao at nagkakasala na tao na katulad natin. Sobrang mahal na mahal tayo ng Panginoon. So yun po yung awit natin. Mayroong magandang linya ng awit na ito, Yes and Amen. Faithful forever, sabi niya, you will be faithful. You are, all your promises are yes and amen. Tumayo po tayong lahat kasi po lagi nating tatandaan na ang lahat ng pangako ng Panginoon gagawin niya. Gagawin niya sa atin, gagawin niya sa ating lahat. Patuloy niyang gagawin sa buhay natin. Hallelujah. 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 Sige po, habang inaawit natin yung awit na ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Gusto kong makita yung sa puso natin ay lalabas yung parang kagalakan ni Say. Yung kagalakan natin sa Lord. Lord, this is the best day ever. I will serve you. I will glorify your name. I am yours forever.
Hallelujah, hallelujah. Awitin po natin na mayroong pagpapasalamat at pagdakila sa Diyos. Father of kindness, you have poured out of grace. You brought me out of darkness, you have filled me with peace. Giver of mercy, you're my help in time of need. Lord, I can't help but sing. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. All your promises are yes and amen. Lord, all your promises are yes and amen. Pull me out of ashes, you have broken every curse. Blessed Redeemer, you have set this captive free. Lord, I can't help but sing. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are. And all your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. Faithful you are, Jesus. Faithful forever you will be. Faithful you are, And all your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. I will rest in your promises. My confidence is your faithfulness. Faithful you are. Faithful forever you will be. Faithful you are, And all your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. And all your promises are yes and amen. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, sinabi mo paulit-ulit sa iyong mga alagad, mamamatay ka, ngunit sa ikatlong araw, mabubuhay ka na maguli. Isang pangako, isang propesya na iyong ginawa,
hindi lang para sa'yo. Kasi pwede ka pang mabuhay kahit na 3 buwan na, kahit 3 taon na, kahit 30 taon na. Pero inisip mo yung mga taong nangahawakan sa'yo upang hindi kami mawala ng pag-asa. And for us to be anchor that trials are just in a while. Panandalian lang ang kalungkutan at mga pagsubok. Habang tinatamaan kami ng araw, inaangkin po namin ang liwanag na mula sa iyo. Ang pagsikat ng araw ay isang buhay na pag-asa na nagmumula sa iyo na ipinangako mo rin. Na ang iyong biyaya ay bago bawat umaga. At inaangkin namin ngayon, Panginoon. And we continue to claim as in the first Resurrection Sunday, it is our yes day from you. The best day ever. Marami ka pang gagawin, Panginoon, sapagkat ang mayroong mga kalungkutan, papawiin mo at ibibigay, dadalhin niyo po kami sa kagalakan ng buhay. Lahat ng mga pagsubok at problema, Lord, dadalhin niyo po kami sa magandang solusyon ng mga problema na yan. Lahat ng mayroong mga karamdaman, this is our yes day because this is a healing day. Inaangkin namin, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Salamat po sapagkat ang lahat ng kaguluhan sa mundo, sa aming bansa, sa aming pamilya, sa aming isip, sa aming iglesia, Lord, there is peace that comes from you alone. Mayroong kapayapaan na nagmumula sa iyo. Inaangkin namin ang kaayusan ng lahat ng bagay. Inaangkin namin ang tagumpay. Inaangkin namin, Panginoon, ang biyaya na nagmumula sa iyo. Pagpalain niyo po ang aming pagtitipon sapagkat mula sa araw na ito, amin ding pinagtitibay na ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. At mula doon, maraming magagandang bagay na ang nangyari sa buhay namin. Our response to this yes day, the best day ever, is to serve you more. Paglilingkuran ka namin, Panginoon, ng higit pa sa dati naming ginagawa. Salamat, salamat, salamat po. Lord, I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Kung ano po ang pinagpipray nila na matagal na, kung ano po ang pinagpipray nila ngayon, Lord, gawin niyo pong yes day ito para sa kanila. Maranasan namin ang tugon sa aming pong mga panalangin na mayroong isang mabiyaya, tumutugon na Diyos sa aming buhay at sa aming kalagitnaan. Nagpapasalamat din po kami sa lugar na ito, sa Rooftop Cafe, the whole Gallardo family. Salamat sapagkat nandyan ka, Panginoon, na magpala din sa kanila. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap nila sa amin, sa pag-accommodate po nila sa amin. Ibalik niyo po ng higit pa sa kanila pong inaasahan. Salamat po sa aming pagtitipon. Patuloy po naming maranasan ang kagalakan na magsama-sama. Salamat, salamat, salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. At ngayon, ang hindi kumukupas, walang katapusan, walang kondisyon na pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ang kanyang lubos na kapangyarihan na walang mahirap sa kanya, walang imposible sa kanya. At lahat ng pangako na nagkaroon ng katuparan kay Kristo ay mabiyaya nating mararanasan ngayon at magpasawalang hanggan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Bago tayo papalakpak ng malakas kay Lord, sasabihin muna natin na yes, pakabig pa ganon. Yan yung gesture natin. Yes!
Ulitin natin, sabay-sabay po tayo. Malakas na inaangkin mo yung pagpapala ng Panginoon. 1, 2, 3, go. Yes! Amen. Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin si Lord. Ano ka na? Pagpatian. Pagpatian. Resurrection power. Hello? Pwede na po tayong pumila dun sa food habang nagkakamayan. At meron din po mga painted egg na pwede nating hanapin sa paligid. You're the only one I need. Tignan dalawang itlog lang po. You and you are always there. Trouble Dito po, times marami is pa, you sa likod. I see. Pushing first, that's all I need. Dito po sa may likod, marami pa. Sa may kasoy. Yan, marami pa rito. Pupo yan. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Dito po, marami pa sa papaya. Yan, sa likod. Dito, marami pa. Always, always there. Every now and everywhere. There's a battle deeply within me. You'll never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever means no end. 2, 3, go! One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can Mag-share na live itlog for. para marami. One way, Marami po Jesus, na sa silong ng papaya. that I can live for. Hanapin niyo po sa may Live by faith and not by sight. puno. You Meron pa ako nakikita sa mga silong ng papaya. are the way, the Dami truth, pa. and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. Power. Okay, nakahanap na ba ng itlog? Marami pa pong di nakikitang itlog. Nakikita ko pa sila. Hindi pa nakikita Easter egg worth 1,000 pesos. Joke lang.
mga paso, meron din po, mga taas Marami ng pa pong puno. itlog. Hanapin niyo po ang Easter egg. Sa mga sili po, sa likod, sa suha, sa bayabas, Sa sa gilid. guyabano, sa papaya. Dito sa altar, nakuha nyo na po ba? Sa mga paso, mga halaman po nila Sir Ryan. Ang clue po ng Easter egg ay nasa bundok. Alon, puso ko ay sa'yo